Mapagpalang araw mga kapuso mula sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word dito sa Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Malugod ko kayong inaanyayahang makiisa sa ating online Christmas Eve Mass live streaming sa ganap na alas 8 ng gabi, December 24 sa Facebook page ng GMA Network. Handog ng GMA at ng Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word ang online mass na ito ngayong panahon ng pandemya upang mayhatid sa inyong mga tahanan ang tunay na diwa ng Pasko, ang kapanganakan ni Jesucristo. May God bless you always and in all ways.
Inaalay po sa misang ito ang mga sumusunod na intensyon ng Shrine at ng Garden of Jesus, the Divine Word Community na makikita sa screen. Tayo po ay ngayon hahandugan ng isang awit mula sa Bukas Palad Ministry sa awiting The Face of God.
Pinagdarasal din po natin ang mga prisoners, mentally ill, at abandoned in the society. Mahabaging Diyos, itinataas po namin sa inyo ang aming mga kapatid na nahihirapan sa labis na kalungkutan at pagkagubon sa mga pinagbabawal na gamot, masamang gawain at bisyo, lalo na po ang mga nasa bilangguan at mga tinalikuran at pinabayaan na ng lipunan. Kahabagan mo po sila at ipadama ang inyong dakilang pag-ibig na matanggap po nila ang kalayaan at hustisya, pagtanggap at karamay, pagmamahal at kapatawaran. Makabalik po nawa sila sa kanilang mga pamilya upang mabuo ang kanilang tahanan at mapuspos ang kasiyahan at pagmamahal mula kay Kristo na ating Panginoon. Hinihiling po namin ito sa matamis na pangalan ni Jesus na nabubuhay at naghahari ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Magsiluhod para sa panalangin kay Jesus ang banal na salita. O Jesus, banal na salitang nagkatawang tao, buhat sa simula ay nararayan na. Mula pa noong una, ikaw ang anak, kaisa ng Ama at ng Espiritu, tatlong persona, iisang Diyos. Ngunit sa kaganapan ng panahon, ikaw na siyang naglalang sa tao, ay naging tao ring totoo. Sa pamamagitan ng Diyos Espiritu Santo at ni Maria, ikaw ay iniluwal bilang si Jesus, ang banal na salitang nagkatawang tao. Pumarito ka sa daigdig upang iligtas ang sangkatauhan, gayon din para ipamalas kung paano mamuhay at magmahal. Kalaunay mararanasan namin ang pag-ibig at pag-iral. Mahal naming Jesus, buhay na salita, turuan kaming sumunod sa iyong kalooban upang ang pagiliw naming laan ay maging katotohanan. Hindi kailanman mawawaglit sa pagsambit o awitan. Dumudulog kami sa panalangin at tayo'y nagkakatipan, kasama ng Ama at Espiritong Banal. Sa pag-ibig maging paglilingkod, tayo'y magkakabuklod kapiling ng ating mga kapatid at kapwa, lalo na ng mga nangangailangan ng pagkalinga,
sapagkat kung ano ang ginawa namin sa isa't isa, ay ginawa rin namin sa iyo. Sa iyong pangalan, dumadalangin kami sa anumang paraan at palagi. Amen. Magsiupo po. Mapagpalang araw sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream na handog sa inyo ng Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word, GMA Network Facebook page, Moments with Father Jerry Orbos, at mga partner pages. Ang tema ng ating misa sa araw na ito ay #PasCovid. Halina Jesus, banal na diwa, aming pag-asa at galak sa panahon ng COVID-19. Tayo po ngayon ay nasa 9 araw ng Misa de Gallo. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Eli Mata, SVD. Tumayo po ang lahat at magsisimula na po ang Misa. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come, ye of coming to Bethlehem. Oh, and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sa inyong mga nagdiriwang ng pananampalataya mula sa inyong mga tahanan at sa inyong nagdiriwang ng mga pananampalataya dito sa Pilipinas, dito sa Shrine at sa ibang bansa, ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Hesus, ang pagmamahal ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Banal na Espiritu ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Upang maging kalugod-lugod tayo sa pagdiriwang ng ating pananampalataya sa huli at 9 na araw ng simbang gabi, hilingin natin sa Panginoon ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Panginoong Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhati.
tanghalan ng Ama. Lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwan natin. Amen. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, dumating ka nawa at huwag nang magluwat sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat, makapagbigay galak nawa ang iyong pagparito. Kasama ng Anak, ng Ama at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag nang nakatira sa kanyang bahay sa tulong ng Panginoon. Hindi na siya ginambalan ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang Sedro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako, at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad nung una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo po bilang paggalang sa mabuting balita.
Sinag ng bukang liwayway at araw ng kaligtasan, halina't kami tanglawan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nabusbos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at binalaya ang kanyang bayan, at nagbadala siya sa atin ang isang makapangyarihan tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinanako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Nailigtas niya tayo sa ating mga kahaway at sa kamay ng lahat ng napubot sa atin. Ipinanako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at alalanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumbang binitawan niya sa ating amang si Abram. Nailigtas tayo sa ating mga kahaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at magiging banal at matuwid sa Kanyang paningin abang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawagin propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daranan at ituro sa kanya bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubang mahabagin ang ating Diyos. Magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at patunubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Salamat, Jesus, sa bagong umaga. Pakiulit. Salamat, Jesus, sa bagong umaga. Parang walang gana. Kayo nga. Salamat, Jesus, sa bagong umaga. 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 Ikaw, Panginoon, ang liwanag at ligaya. Pakiulit. Ikaw, Panginoon,
Ikaw, Panginoon, ang liwanag at ligaya. Ikaw, Panginoon, ang liwanag at ligaya. Pahina tayo ng pahina, parang nagugutom na yata tayo eh. Ikaw, Panginoon, ang liwanag at ligaya. 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 Dahil sa iyo, Panginoon, kami ay liwanag at ligaya. Pakiulit. Dahil sa iyo, Panginoon, kami ang liwanag at ligaya. Dahil sa iyo, Panginoon, kami ay liwanag at ligaya. Dahil sa iyo, Panginoon, kami ay liwanag at ligaya. Dahil sa iyo, Panginoon, kami ay liwanag at ligaya. Dahil sa iyo, Panginoon, kami ay liwanag at ligaya. Dahil sa iyo, Panginoon, kami ay liwanag at ligaya. Dahil sa iyo, Panginoon, kami ay liwanag at ligaya. Sabay-sabay tayong lahat. Dahil sa iyo, Panginoon, kami ay liwanag at ligaya. Dahil sa iyo, Panginoon, kami ay liwanag at ligaya. Sa mga kapuso, sa mga kapamilya, at sa mga kapatid. O di ba? At itayo'y nasa huling araw ng ating siyam na araw na nobena. Sa dalawang nabasa natin o narinig natin bilang salita ng Diyos, ang katangian ng dalawang pagbasa. Katiyakan. Upang mabigyan natin ng appreciation itong katiyakan mula sa salita ng Diyos, unang-una ilagay natin ito sa konteksto. At ang konteksto ng buhay natin ay isang paglalakbay. At ang paglalakbay ng bawat isa sa atin ay nag-umpisa nung tayo ay isinilang. So ilang taon na kayo naglalakbay? O di ba? At sa ating paglalakbay, sa umpisa, merong mga taong natuwa sa ating kapanganakan, mga magulang, mga lolo't lola, mga kamag-anak. Pero sa pagdaan ng panahon, nawawala na sila, naiiwan tayo, sila'y nauuna na. At ngayong panahon ng pandemic, lalo pang pinahirapan ang ating buhay. Maliban dahil sa pandemic, mga taong nawala ng trabaho, nahihirapan maghanap ng trabaho, mga nagkasakit, mga taong inaalay ang kanilang oras sa pag-alaga ng mga may karamdaman. Ito bahagi ng ating paglalakbay ngayon. Pero huwag nating kalimutan na dahil tayo nasa simbahan at dahil tayo nagdiriwang ng ating pananampalataya, tayo ay mga taong may pananampalataya sa Diyos. Tayo ay mga tagapagsunod ng Panginoong Hesus. At ito ay mahalaga. Bakit? Dahil ang ating paglalakbay ay nagtatapos sa sinasabi ng Panginoon sa tahanan ng aking Ama. Huwag kayong mabahala. Sabi ng Panginoon, bago siya ipinagkanulo, sabi niya sa mga apostol, huwag kayong mabahala. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. At ako'y paroroon upang ihanda ko ang mga silid para sa inyo. Pag nahanda ng mga silid, ako'y babalik at kukunin ko kayo dahil kung saan ako, nandoon din dapat kayo. Yun ang magandang wakas, hantungan ng ating paglalakbay. Hindi ang kamatayan. May mga tao nag-iisip na, ay naku, dahil sa pandemic na ito, ako'y mamamatay. Lahat tayo mamamatay. Tingnan mo ang krus ng Panginoong Hesus. Siya na hindi pa dapat mamatay dahil siya ay Diyos namatay upang ipahayag sa atin ng lahat ng ipinanganak sa mundong ito ay mamamatay. Kailan? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ang hindi ko alam, ang siyang dahilan ng ating takot sa mga sandaling ito ng pandemic. Hindi ko alam kung ako'y gigising bukas.
Hindi ko alam anong mangyayari sa aking pamilya. Hindi ko alam. Yun ang aking takot. Ang hindi ko alam. At dahil hindi ko alam, lumapit tayo sa nakakaalam. Kaya matindi ang ating mga panalangin sa mga araw ng pandemic. Nagsisimba tayo kahit hindi tayo nakakalapit sa simbahan. Dahil sa takot natin, lumapit tayo at nagtiwala sa nakakaalam, ang Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos. At pinaubayan natin ang ating mga sarili sa Kanya. At kaya nga tayo nandito sa simbahan bilang palatandaan ng ating pananampalataya. Ano ang ibig sabihin ngayon ng dalawang narinig nating pagbasa? Sa konteksto na ang buhay ay paglalakbay, katiyakan. Mula sa karanasan ni Samuel, pinahayag sa atin ano ang pakipag-usap ng propeta Nathan sa Panginoon at anong sinabi ng Panginoon kay Nathan. Dahil sa maikling salita, worried si David dahil siya nakatira na sa palasyong tahanan. Pero ang arko o arka ng kasunduan, Ark of the Covenant, ay nasa isang tolda lamang. Kaya sinabi niya kay Nathan, bala kong magpatayo ng mas malaking tahanan para sa Panginoon. At sa gabing iyon, sabi ng Panginoon kay Nathan, sabihin mo kay David, ako ang kumuha sa kanya mula sa pastulan at ginawa ko siyang pinuno ng sandatahang ng bayang Israel. Ako. Kaya huwag siyang mag-alala. Aalagaan ko siya. Palalaguin ko ang kanyang sambayanan. Ang Ebanghelyo naman, mula sa karanasan ni Zacarias, sinasabi sa atin ni San Lucas na ang Diyos ay nagtutupad ng kanyang mga pangako. Ito ang narinig natin sa Ebanghelyo na ipinapahayag ni Zacarias kung paano tinupad ng Panginoong Diyos ang kanyang kahilingan. Anong ibig sabihin itong dalawang narinig nating pagbasa para sa atin ngayon? Inahabilin natin, o sinasabi sa atin, ihabilin ninyo ang inyong pagtitiwala sa Diyos. Dahil siya ang nakakaalam sa atin. Mula nung tayo'y isinilang, mula nung tayo'y bininyagan, tayo'y inihabilin na ng ating mga magulang at ninong sa kamay ng Diyos. At ngayon, pinapahiwatig muli ng pagbasa na ang Diyos ay mag-aaruga sa atin. At itong dalawang pagbasa ay nagdadala sa atin sa pagdiriwang ng sakramento ng Eucharistia. Ano ang kahalagahan ng sakramento sa ating paglalakbay? Bukas, maririnig natin sa paggunita ng unang pagdating ng Panginoong Hesus sa Pasko na siya ay ang Emmanuel, ang Diyos na kapiling natin, ang Diyos na naglalakbay kasama natin, ang Diyos na sumasa atin, ang Diyos na sa hirap at ginhawa ay kasama natin. Ito ang tinuturo ng dalawang pagbasa. Kung ang dalawang pagbasa ay nagpapahayag ng katiyakan at ng kaganapan ng mga pangako, nandito na siya ang pangako at kaganapan. Kaya huwag tayong mag-alala. Huwag tayong mag-alala. Hindi ibig kong sabihin huwag tayong matakot. Dahil ang takot ay bahagi ng ating pagiging tao. Wala kong alam na tao na walang takot. Lahat ng tao ay may takot. Pero dapat nating isipin, may isang bagay na dapat pang maging higit sa aking pagkatakot. Ano yun? Ang pagmamahal ng Diyos na nagbibigay sa akin ng katiyakan na ako'y kanyang aalagaan. Kasama na doon ang aking takot. Sa pagtanggap natin kay Jesus sa banal na komunyon, isipin natin na
kung ang Pasko ay ang paglapit ng Diyos sa atin, ang banal na misa ay ang paglapit ng Panginoon sa atin araw-araw. Na ibig sabihin, ang Pasko ay hindi lamang sa ika-25 ng Disyembre, kung hindi ang Pasko ay isang pang-araw-araw na paglapit ng Diyos sa atin sa pamagitan ng misa. Sa huling araw ng ating nobena, magpasalamat tayo sa Panginoon. Unang-una, sino sa inyo ang nakabuo ng 9 na araw? Pakitaas ng kamay. Palakpakan natin sila. O yung iba dyan, ay nako Father, nagsimba ko nung unang araw, ngayong huling araw, nagsimba uli ko. O diba? Pero dapat nating tandaan, pag ang kapistahan katulad ng Pasko ay 9 na araw, ang mahalaga ay din ang 9 na araw. Dahil yan ang kabuuan ng simbang gabi. Pwede kang magsimba sa ibang araw. Pwede kang magsimba kahit anong oras. Pero gawin mong 9 na sunod-sunod na araw, yan ang ibig sabihin ng simbang gabi. Kaya sa mga nakabuo ng 9 na araw ng simbang gabi, congratulations. Sa mga sayang, tapos na ang simbang gabi. Next year, kung buhay pa tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa nalalapit na pagsilang ng manunubos, dumulog tayo sa Ama upang pagkalooban niya tayo ng mga biyayang nagbubukal sa kanyang mabuting kalooban. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Halina, Panginoon, puksain mo ang takot, pagkamuhi at kasamaan sa aming mga puso. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Halina, Panginoon, tanglawan ng iyong liwanag at karunungan ang mga namumuno sa simbahan at pamahalaan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Halina, Panginoon, bigyang lakas ang mga nanghihina, pasiglahin ang mga nagdadalamhati, at dulutan ng ligaya ang tanan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Halina, Panginoon, basbasan mo ang aming mga mag-anak at mga mahal sa buhay habang hinihintay namin ang pagsilang ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Halina, Panginoon, akayin mo ang mga namayapa naming kapatid patungo sa iyong kaharian sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin at iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan,
pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Dinggin mo ang aming mga panalangin, O Diyos Ama. Dulutan mo ng galak ang aming mga puso upang sa aming pananabik matanggap namin ng buong sigla ang iyong dakilang anak na sa Jesucristo na aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayong handa ng tinapay at alak, ialay natin ito sa pamamagitan ng awit. Kunin at tanggapin ang alay na ito. Sa pagpapala mo, tanda ng bawat puso, pagkat inibig, kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil na trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo, at alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin Tanggapin nawa ng Panginoong itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin ay iyong tanggapin, upang ang paghahain sa ikapagpatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin. Pagindapatin nawa ito na aming panabikan ang pagdating ng iyong anak ng may dalisay na kalooban. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaasan niyo ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. The fountain of all holiness, let your Spirit come upon these gifts to make them holy, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. Before he was given up to death, a death he freely accepted, he took bread and gave you thanks. He broke the bread, gave it to his disciples and said, "Take this, all of you, and eat of it. This is my body, which will be given up for you." When supper was ended, he took the cup. Again he gave you thanks and praise, gave the cup to his disciples and said, "Take this, all of you, and drink from it. This is the cup of my blood, the blood of the new and everlasting covenant. It will be shed for you and for all, so that sins may be forgiven. Do this in memory of me." We proclaim the mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. In memory of his death and resurrection, we offer you, Father, this life-giving bread, this saving cup. We thank you for counting us worthy to stand in your presence and serve you. May all of us who share in the body and blood of Christ
be brought together in unity by the Holy Spirit. Lord, remember your church throughout the world. Make us grow in love together with Francis, our Holy Father, Honesto, our Bishop, and all the clergy. Remember our brothers and sisters who have gone to their rest in the hope of rising again. In this moment, we join with the family of the Gregorios for the death of Sonia and her son Frank. We also include all the beloved departed, those who were accompanying us sa ating paglalakbay at ngayon sila ay nauna na. In a moment of silence, ipanalangin natin ang kapayapaan ng kanilang mga kaluluwa. Bring them and all the departed into the lights of your presence. Have mercy on us all. Make us worthy to share eternal life with Mary, the Virgin Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the apostles and all the saints who have done your will throughout the ages. May we praise you in union with them and give you glory through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Sa pamamagitan ng panalangin tinuro sa atin ng Panginoong Hesus, isabay natin ang lahat ng pag-asa at mga kahilingan ng buong sandaigdigan at awitin natin ang Ama namin. Hiniling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay sumenyong lahat. At sumainyo rin. At sa simula ng bagong araw, magbigayan tayo ng isang palatandaan ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang katawan ng ating Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. At mapalad kayo, dahil kayo'y inaanyayahan ng Panginoon sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo po ang lahat. Paalaala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Magsisimula sa kanang bahagi na nakaharap sa altar. Pakiintay po ang mga usher upang magabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita ng parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan ako ay mawalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan ang inyong piging na banal, amin nawang pakinabangan ang walang kupas na bigay ng walang maliw na pagsilang ng anak mong aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang pupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu, nagapagligtas, sapagkat iniilang niya, namabalang kanyang alipin, mapalad bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sa pagdating ng iyong anak sa aming mundo, pinag-ugnay niya kami, O Ama, sa iyo. At sa kanyang pagbalik sa iyo, dala niya ang aming pagkatao at pagsamo. Dinggin mo, O Ama, ang mga panalangin na aming inilalaan sa iyo. Naway sa tulong at panalangin ng mahal na ina ng iyong mga anghel at mga santo, makarating sa dakilang harapan mo ang aming panalangin at pagsamo, at naway maging kaaya-aya sa iyo. Ipinagkaloob mo, O maawaing Ama, ang mga ito, kung ito'y naayon sa dakilang kalooban mo. Ito'y hinihiling namin sa ngalan ni Jesus, ang banal na salita na nagkatawang tao. Amen. Please be seated for some announcements. At this point, let us listen to the invitation of our Shrine Rector. Mapagpalang araw mga kapuso mula sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word dito sa Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Malugod ko kayong inaanyayahang makiisa sa ating online Christmas Eve Mass live streaming sa ganap na alas 8 ng gabi, December 24 sa Facebook page ng GMA Network. Handog ng GMA at ng Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word ang online mass na ito ngayong panahon ng pandemya upang mayhatid sa inyong mga tahanan ang tunay na diwa ng Pasko, ang kapanganakan ni Jesucristo. May God bless you always and in all ways. The Misa Aguinaldo or Christmas Eve Mass on December 24 at 8 p.m. is live-streamed and open to the public in accordance to the allowable 30% capacity of the church. For those who wish to physically attend our masses in open air, the shrine has set up a TV wall in our parking area. The 10 p.m. Christmas Eve Mass on December 24 will only be viewed online. Our Shrine 2021 calendar and tala ng alay ko kay Kristo ngayong #Pascovid are now available outside the shrine. You may write your prayers in the stars that will be placed in our Christmas tree and will be blessed in every Mass. For online viewers, you may click www.bit.ly/talasapascovid to submit your prayer intentions.
Support our social services and development ministry in their project to help indigenous farmers and indigent families by buying their black rice products outside the shrine. Journey with us this hashtag #PasCovid. We all invite you to like our Facebook page and YouTube channel. Just search Shrine of Jesus, the Divine Word for announcements, spiritual reflections, and other church activities. Thank you very much. Magsitayo po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo at hingin sa Panginoon ang kanyang pagpapala. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatakin na nawanin kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig ng puspos na sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos ay puspusin nawa niya ang gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng butihing Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at ipahayag na si Jesus ay ang liwanag at ligaya. Salamat sa Diyos.
Panginoon.